Naglabas ang Komisyon ng Eleksyon sa pamamagitan ng Electoral Contest Adjudication Department ng SOMON para kay Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro na nag-utos sa kanya na tumugon sa electoral protest na inihain ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Inutusan din si Baricuatro na magsumite ng verified response sa Electoral Contest Adjudication Department sa loob ng 5 araw. Samantala, naglabas naman ng mensahe si Baricuatro kay Garcia na i-enjoy na lang nito ang mga natitirang araw sa kanyang posisyon. Ipinaliwanag pa ng bagong halal na gobernadora na dapat igalang at matupad ang kagustuhan ng mga mamamayan sa lalawigan ng Cebu. Gayunpaman tila hindi pa rin matanggap ni Garcia ang kanyang pagkatalo, kaya naman ginawa ang nasabing hakbang. Kung maalala ay nagpahayag ng matinding pagkadismaya si Baricuatro dahil sa desisyon ni Garcia na maglabas ng pangunahing dokumento ng transisyon, kung saan binigyan ni Baricuatro ang kahalagahan ng maagang pag-access sa mga dokumento upang matiyak ang pagpapatuloy ng pamamahala at epektibong paghahatid ng serbisyong publiko. Ito ay dahil nabanggit nila na ang pagkaantala ay maaaring makahadlang sa kakayahan ng kanyang koponan na maghanda para sa agarang aksyon sa sandaling maupo ito sa pwesto at kasama nito ang pagkwestiyon sa DILG Cebu Province. Governor Garcia's decision to hand over crucial documents only on June 30th. This goes against the very idea of smooth transition. Unlike other LGUs, Governor Garcia has also forbidden meetings between my team and her department heads. This lack of cooperation feeds a perception that there is an ongoing effort to hinder my administration from a strong start. It's the people of Cebu Province who will ultimately suffer from this delay. Second, I question the DILG province apparent inability to fulfill its primary function as an impartial facilitator. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!